Hello, good evening. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat na I don't want to be emotional. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat na nag-greet at nagbigay ng condolences, at prayers sa pagpanaw ng aking kapatid na si John Anthony Sustiger. Salamat sa inyo lahat at sinamahan niyo siya until the end of his life. Nandyan pa rin kayo, and syempre malayo kami sa kanya. But wala tayong magawa because it's God's will na mawala siya. So, salamat sa mga sumagaysay family, superficial family, kay Manong Dennis, and then sa friend niya si John Paul, saka dito, Torcelia. Salamat talaga sa inyo. I know na talagang John touch your life na nandyan kayo sa kanya, even malalayo kami mga kapatid niya. Of course, I might say that siya ang nagturo sa akin how to be strong. Ang parents namin pumunta ng Amerika. So, kasi before kami iwanan noon ng nanay ko, I think first year college ako. Before ako mag-first year college, yeah. Umalis na ang nanay ko, may mga katulong pa kami natira na ni-hire. Mag-asikaso sa amin. And then, talagang sa loob ng bahay, kasi mga kapatid ko may mga asawa na kami na lang talaga sa loob ng bahay na dalawa. At si Gladys, tatatlo pala kami. Pero si Gladys, on and off naman yan sa bahay namin. Then, talagang kami lang talagang dalawa ang nandyan. And, siya talaga nagturo sa akin how to be strong. Sabi niya, Skoy, ibay natin sa katulong. Paalisin na natin. Ako na lang. And alam mo naman ako, since then talaga, madrama talaga ako every time mag-wake up. Tapos yung buhok ko noon, talaga, nakabuhagag pa yan, umiiyak, And, oh my God, can you believe that? Sa edad niya na gano'n, of course, college ako, high school pa lang siya. Marunong na siya magluto, magsaing, gano'n. Talagang pinangatawan niya talaga. How to teach me how to be strong and independent. Siya talaga nagturo yan sa akin. Dahil kung ako lang, wala akong ginagawa nung araw, kundi umiyak. Madrama talaga ako nung araw. And he's the one teaching me how to be strong. Na kaya natin to, without our parents around. At pasalamat naman ako na kahit na nawala yung magulang namin, nasa ibang lugar na dito sa Amerika, that time, wala talagang napariwara sa amin, or something we do good, we do bad, Wala talaga, I can't believe, nalagpasan namin lahat yun. I know lahat talaga kayo nagsasabi na palagi na ampon namin siya. Pero sa akin, hindi siya ampon. Look at his birth certificate. Talagang kulang na lang yung anak yan ng nanay ko, that time na pinanganak yan sa loob ng bahay namin. Kaya wala lang siyang birth certificate or papers na he's our adopted brother.
Pero sa tutusin is, siya man ay cousin namin. Pinsan namin yan. Sa mother side. You know, siya ang pinsan namin. Um, Sorry about the interruption. Talagang, ano yan, yung talagang kulang na lang inanak. Yun ang hindi na gawa ng parents ko noon na. Kasi nung araw naman, pwede naman, you know, with us. Basta, siguro, wala naman siguro mag-complain na pinanganak yan ng nanay niya sa bahay namin. At talagang inano na namin talagang kapatid. But it happens nung maliit pa siya. We never tell him that he's adopted, like that. Pero ang mga tao around him, sila nagsabi niyan. And talagang nakadikit na talaga sa isip niya na is adopted. Nagkamali sa immigration na during his interview na papunta dito sa Amerika. But it's not, you know, are adopted. Kasi parang kulang na lang i-anak siya ng nanay ko. And mahal-mahalang tatay ko yan, si John Jun. At nanay ko. Of course, I'm so guilty na can you imagine that na nakalayuan kami na of course, we have our own lives at nagkaroon ng sarili-sariling mga pag-uugali na which one that na normal naman sa magkapatid na hindi nakakaintindihan. And he died na hindi kami, we were not okay. Talagang tiniis ko talagang hindi siya pansinin. And I blocked him in Facebook. Sorry. Because she tried to may mga bagay na not supposed to na pagsalihan niya about my life, sumali siya. That's why I don't like it. And may mga limitations ako sa sinasabi sa kanya and it look like he don't listen what I say. Kaya ganun nangyari. But, of course, normal sa magkapatid na misunderstanding. And, but, ganon talaga, it happened, it's too late. Na kahit na anong sabihin ko, he already nag-gone. At I hope, naririnig niya, you know, ang sinasabi ko, you know, sa kanya. And she's a very tough guy talaga. You know, imagine his last words na he want to die. Yeah. Wala lang paligoy-ligoy, sabi niya sa friend niya. Talaga, that's it. Prepared tayo sa mangyari sa atin sa buhay. But, again, salamat sa inyo lahat. And, sa mga be with Him na wala kami. I want to share to you ang mga happiest memories ni John nang maliit pa siya. Trivia lang, I don't know kung sino nagpangalan sa kanya ng uwa. At nagkaisip ako, talaga lahat kami tatawag na ng uwa. And then, how many times na muntik lang siya mawala sa amin? Bata pa siya. Kasi ang hilig namin nung araw, especially burnout, mag-hide and seek.
So, nag enjoy naman sila manood sa amin. Hindi ko alam na nag-hide and seek pala sila ni Imajirel. Si Imajirel yung apo ni Lola Lisa. Patuharang masala. Mga silaw. Remember the funeral homes noon dati? Mga silaw funeral homes. Ngayon, tawid-tawid yan si Imajirel noon. Kalaro niya si Uwa. So, naglaro sila. Hindi mo akalain na hindi ko maisip na si Junjun nagtago sa loob ng baon. It's like a chest, you know. Malaki siya. Siguro kasya ang 2 tao sa loob. Talagang ang laki. Kasi doon namin tinatambak yung mga bigas. Pag may bigas doon nilalagay. So, kakain na kami. So, tinahanap siya kung saan siya. Hindi siya mahanap. Kala naman ng Berta, pumunta na naman doon sa may kina Bernard. Wala naman doon sa mga Moreno. Kasi ano lang siya tabi-tabi lang bahay namin mga maliliit. Sila rin ang mga naglalaro doon sa bahay namin. So, pumupunta at makilaro sa kanya. Diyos ko, hindi mahanap. So, buti na lang yung kuya ko napadaan doon sa may baol kasi doon malapit yung kwarto niya May narinig siya na parang umiiyak. Naninervyos na si Berta. Sana yung anak ko? Sana ang anak ko? So, nang binuksan ni Gerard, Diyos ko, angel talaga si Gerard. Pagbukas niya, Diyos ko, ang puti-puti. Muntik lang siya doon. Maliit siya. Muntik lang siya mawala. Kasi ang kulit-kulit na niya, maliit pa siya Naalala ko pa mga, nag-aaway sila ni Bernard, maliliit pa sila. Mga Moreno. Kasi nagpapayabangan sila kasi pareho naman sa Saudi ang tatay. So kung ano-ano mga kalukuhan ng mga niya, makita mo lang yung expression niya. Talagang pinagmamalaki niya talaga tatay niya. Then, yung pangalawa naman ang nangyari sa kanya, na habang nandyan si Junjun sa amin, o si Uwa, nag-start na naghirap ang buhay namin. Kasi, nakasakit siya. So, sabay noon na ginagastusan, but we never question. All we want na ma-survive siya sa sickness niya. I don't know kung anong diagnose, biglang lumaki ang tiyan niya. They said is kidney failure, like that. So, talagang said na said talaga, makikita mo talaga lahat ng mga gamit namin, ultimo kutsara, talaga binibenta lahat to survive, para ma-survive lang si Junjun. Kalain mo, kasi sabay yun, alam mo naman sa atin, di ba, tinitingnan din kung baka nakulang, mga witchcraft, gano'n. And then sabay yun, and then the doctor. At can you imagine, akala talaga ni nanay, sabi niya, last na sugal na. Wala na tayong magagawa kung mabuhay siya, edi sa atin. Kung hindi siya mabuhay, hindi siya sa atin. Para siya kay Lord. Talagang, ang tagal din na nagkasakit siya. Siguro inabot din ng taon. Talagang doon nag-umpisang naghirap ang buhay namin. Na sino-sinong makikita mo nilalabas yung mga gamit namin just to ibenta para lang mabuhay siya. And he survived. Talagang sabi ni nanay noon, talagang para sa atin.
You know, at hindi kami magkapatid, hindi kami nag-question sa kanya o nagsisi sa kanya na naghirap ang buhay namin dahil naging part siya ng family namin. Hindi, we never question anything. All we want na ma-survive niya ang kanyang sakit. And na ano naman na na-survive siya. And finally, yun na, kinuha na talaga siya ni Lord na I know kasama mo na ngayon si mama and papa mo. Kasi before daw siya mamatay, sabi ng nanay niya, she always dream about my parents, my mom and dad. Ganun ata kasi nagtrabaho din ako sa ospital. So, every time may mamatay, talagang sinasabi na, nakita ko yung parents ko doon. No? Dumaan, hindi man lang ako nilingon o nagbisita sa akin, dumaan lang. And then, ilang minutes lang, paglingon mo, talagang wala patay. Sabi ko sa nurse, patay na ata, pasyente mo. Parang ganun na ata. Parang may mga premonition, yun yung sinasabi nila. So, talagang time na talaga siguro ni John na kailangan na siya ni Lord, kaya kinuha na siya. And I'll sing a song for you, John. Pasensya ka na sa boses ko. Alam mo naman ako. Since then, a frustrated singer. Here's my song for you. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knees. Time can break your heart, have you begging please, begging please. I love you, John. Beyond the door, there's space, I'm sure.
Would you know my name if I saw you in heaven? Would you be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Don't forget, John, we love you so much. You know, lahat kami, oh my God, we love you so much and we make sure okay ang lahat. You know, I know na fighter ka talaga hanggang ngayon. You know, even that, hindi ka natatakot. You know, I hope kami lahat maging strong like you. Love you.